A day in my life nga mga ka-eme, and we're been busy for today's video. Kumusta kayo dyan? Inumpisahan nga namin sa paglalakad, kasama ko nga dyan si Antonio dahil yung dalawa naming ate is natutulog pa until now. Anyway, this is 7 o'clock in the morning. Ang aga nga nagising ni Antonio dyan, ginising na niya ako. Nagdiretso rin kami dito sa may playground, dito lang din yan sa village namin. Village nyo, ka-eme? Uy, hindi. Village ito dito sa Pata Village, Pataya. Dito kami nakatira, ano ba? Ay, salamat. Sa previous videos ko nga, inaipakita ko ng mga ka-eme sa inyo kung mga amenities na meron dito. At isa nga itong playground na to na palagi namin pinupuntahan. At iikot ka ng konti, meron na ditong gym and malaking swimming pool dito sa may clubhouse. Maganda rin tong place na to, in fairness. Ay, for the go, eme lang. Nilaro na nga ni Antonio yung mga pakalat-kalat na bola dito sa may village. Sabi nga niya, keepers finders daw. Ay, salamat. So medyo malayo na nga kami sa bahay namin and nakita ko nga tong bulaklak na to na gumamelang pulang-pula. Ang ganda-ganda niya at medyo lang malanggam. Kaya naman, inalis ko nilanggam tsaka ako nilagay sa tenga. At meron din puno ng mangga na ang daming bunga at abot na abot mo nga lang. Kaya naman talagang kumuha na ako ng isa at tumingin-tingin pa ako sa mga paligid ko. Ay, baka may nakatingin sa akin at ako'y mahuli at ako'y makulong dito. Ay, for the go. Eme lang. At nakatatlong ikot nga kami dyan ni Antonio, pero medyo malayo in fairness. And pagdating sa bahay, napansin ko nga ang kalat-kalat na dito, napabayaan na rin kasi dahil hindi na ako nag-gym. I mean, hindi na ako nag-workout. Ito kasi yung place ng workoutan ko. Workoutan? May ganon? Ay, for the go, eme lang. Ano nga ka-eme, 3 buwan na talaga akong hindi nag-workout and walang stretching man lang. Talagang na-stress talaga ako sa pag-uwi namin at pagbalik namin ng Pilipinas. Ang dami din kasing kailangang isaalang-alang yung mga gamit dito. Tapos yung condo ni Afam dito. Dito pa rin kasi siya mag-i-stay. Pero yan nga, napaisip ako na bakit kailangan kong isipin yung mga bagay-bagay, bakit kailangan kong ma-stress. Ang layo pa naman yan. Kaya nga this time, maglilinis tayo at magpapatulong tayo sa mga bata dahil kailangan ko na talagang mag-workout at ibalik ang alindog natin. Ay, for the go, eme lang. At nagtulong-tulong na kaming linisan ang harapan ng bahay na ito. At buti na lang, nung walang pasok yung mga bata, talagang chinempo ko. At yan, tinulungan naman nila ako. At mga ka-eme, this time, nagaya nga si Afam na lumabas dahil mag-grocery daw kami. And pupunta kami sa Big C Extra and KFC at nagaya ang mga bata. Hindi nga kami madalas kumain sa labas, nor hindi din kami nag-orders ng pagkain sa labas madalas. Kasi nga, mas gusto ko yung magluto at maraming stock na grocery sa refrigerator. At nagdil nga yung daddy nila dyan. Massage nila muna kami. So, siya yung minasage ako at saka si Antoinette naman ay minasadyang daddy niya at para daw sila makakain ng KFC at talino talaga ni Afam. My for the go, eme lang. At nakwento ko nga lang mga ka-eme, si Afam is US Air Force and napaka-blessed ko and grateful na katuwang ko siya sa pagpapalaki sa mga bata. Tinutulungan niya akong disiplinahin sila and nakuha niya yon from his job na napaka-disiplinado, napaka-respetado talagang. And gusto ko naman yun sa mga bata kasi bata pa lang, alam na nila kung anong bawal at hindi at pwede, kung kailan hindi pwede. Gusto ko yung ganun. Ay, salamat. At mga ka-eme, siya yung tipo na ibibigay niya lahat ng kaya niya para sa mga bata. Love na love niya. At of course, love na love din namin siya. And ibibigay niya yung mga gusto ng mga bata hanggat kaya niya. Pero disiplinado pa din yung pagbibigay niya. Alam mo yun, yung hindi siya bigay ng bigay, pero kapag kailangan, dun lang siya magbibigay. Alam mo yun, talagang naka-budget and everything is nakaplano. Ay, salamat. At hindi nga nagtagal mga ka-eme, nakarating na kami dito sa may Big C Extra kung saan kami mag-grocery dahil balak namin talaga bumili ng meat ng baka. Actually, hindi talaga kami nag-grocery dahil nag-online grocery lang kami at nagpapa-deliver lang. Less hassle and less expenses pa. Kasi kung kami pa yung mag-grocery, yung time, effort na gagawin namin, tapos magbayad pa sa Bolt, yung sasakyan namin is nag-worth na 600 back and forth kasi nga ang gamit namin is XL talaga na. Comfort car talaga yung gamit namin. Kasi marami din kami at 5 kami, so hindi kami kakasya kung car lang. And also, way na rin namin to ng banding namin, namamasyal, namimili, nagtitingin-tingin lang. Ay, for the go, eme lang. Kapag namimili kami, talaga naman nakakagutom dahil ang sarap, ang bango ng mga tinapay, fresh baked talaga sila. And suddenly, I found myself na nandito na naman sa mga halamanan. Hindi naman ako bibili pero ganda-ganda ako sa mga halaman in 159. Medyo expensive dito, mga ka-eme. At may kinukwento nga si Ruiza dyan at tungkol ito sa mga dried and pwedeng kainin ng mga halaman or flowers. And sabi ko nga sa kanya, mas maganda yung mga natural way of pagpapapaya. Sabi ko sa kanya, wag ka na masyadong mag-diet-diet. Pero kailangan mag-herbal ka and wag masyadong kumain ng mga matatamis kasi in fairness, bumaba nga yung timbang ni Ruiza ko ngayon. Dating 59 kg siya, ngayon is 53 kg na lang. Dahil nagda-diet nga siya, sabi ko, dandan sa pagda-diet, kay baka bigla yung tiyan niya. Sa school nga, hindi na siya kumakain ng lunch, pero sabi ko sa kanya, pagdating dito sa bahay, nilulutuan ko sila at sabi ko sa kanila, kumain sila ng protein at titigilan ng pagkain ng rice. Pero kasi yung mami nila is, rice is life for me. Eme lang, ay for the go.
Ang mura nga talaga ng mga pagkain dito mga ka-eme. Yung one set na yan is 50 baht lang. Talagang afford mo. At pag hindi mo mapigilan ng sarili mo, talagang lulobo ka dito. I for the go. Eme lang. Dyan nga ay nakauwi na kami at hindi na ako nakapag-video nung kumain kami sa KFC dahil lalobat ng cellphone ko. At sa katangahan ko mga ka-eme, hindi ako nakapagdala ng power bank. Anyway mga ka-eme, isa ito sa mga pinaka-panapanalangin ko. Ang desire ng puso ko na magkakasama kami, magpapamilya, kasama ko yung mga anak ko, kasama yung daddy nila. Kahit saan man kami magpunta, basta meron kaming bubong na masisilungan, pagkain, eskwelahan ng mga bata na maayos. Ready, set, go! Madalas, life is unfair, life is cruel, life is super hard. Pinapanalangin ko na magkaroon kami both mag-asawa na malusog na katawan at magandang pag-iisip para maprotektahan sila at para masubaybayan namin sila sa paglaki nila hanggang makuha nila kung anong gusto nila sa buhay. So yeah, thank you for watching. See you on my next mini vlog. Kapuna ka!